Ligo! Ligo! Step pa. Pwede naman may papakilala kami doon. Pakilala Sa Facebook live ba natin yan? Yes, sir. Sorry ah. Kailan pa. Ano po?
Pahirap. Pwede ba bagyo? Bago ka rin ba? Thank you. Salamat. Hindi gumagaya sa akin. Sabay harap. Kakagulo na kasi dapat. Mga kasama nating sektor dito na magsilip ng sa inyong mga upuan. At ito po, kasama na ho natin ngayon dito si Vice President Kiko Pangilinan at siyempre ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas! Palakpakan ho natin! Leni Robredo! Magandang umaga ho sa inyo. Senator Kiko Pangilinan. Okay, so una ho, humihingi ho ako ng pasensya sa aking mga kababayan, sa general public po na nasa labas. Ito po ang kahilingan ng ating mahal na Pangulo. Ang nakaharap, ang ating iba't ibang sektor, ang ating mga magsasaka, mangingisda at mag-uukit. So, maraming salamat ho sa lahat ng pumunta sa inyong suporta. Magsisimula na ho tayo, naidaos na ho ang pre-program kanina. So, nakapag-dasal na ho, nakapag-national anthem, nakapagbigay na ng mensahe yung ating mga local dignitaries. So ngayon ho, diretso na ho tayo sa ating mga sector leaders, ano po, para sa pagbibigay nila ng kanilang mensahe. So, ibibigay ko na ho ang mikropono sa kinatawan ng mga magsasaka para sa umaga ho na ito. So, kung pwede ko hong tawagan, mula po sa bayan na Pangil, palakpakan ho natin si Ginoong Norman Patricio, isa ho sa ating mga leader. Magandang umaga po, Presidente at Vice Presidente. Kami po, sa bayan po ako ng Pangil. Dahil dito rin po yung nanay ko.
Ang problema ng mga magsasaka rito ay sa kababaan ng presyo. Una, palaging kaming suporta sa pag-govern. Ang taas ng presyo ng mga pestisidyo, fertilizer, at wala kami rito. Islakan ng palay. Mostly ang nakikinabang sa amin ay ang mga negosyante. Sa panahong ngayon ho, meron pa kaming isang malaking problema dahil may gagawing dam dyan sa taas ng Pangil, Ahunang Dam, na tinutulan namin lugar sa bayan ng Pangil. Sisipsipin ang tubig dito at ilalagay sa bundok. So sisirain ng dagat, mababaha ang bukid, sisirain ng bundok. Ang pangunahin namin ngayong problema po is kami magsasaka minsan ang namimili ng bigas. Dahil ang presyo ngayon nasa 15-16 per kilo lang. Kaaani pa lang dapat namin ibenta dahil wala kaming facilities para pag-imbakan ng palay, mga dryer, wala ko kami. So napipilitan kaming ibenta ang mga palay. Ngayon po, nag-aanihan dito. Na kalalagay lang sa kaso, nabili na agad. So kontrolado ng mga negosyante ang presyo ng palay. Apekto rin yan nung ratification, price ratification. Si Villar ata ang may pakana na mas mura pa yung imported rice kaysa local rice. So hindi maasenso ang mga magsasaka rito. Pangalawa, kulang na kulang po ang suporta ng gobyerno. Meron mang ibinibigay na hindi naman natubo. Karanasan po ako, 4 na sabong hindi, walang tubo. Meron ding ibinigay, ayaw namang bilhin yung palay. So, yan yung mga problema po namin dito. Sana, sa gobyernong tapat, lahat ay aangat. At ina-assure po namin ang suporta ng mga magsasaka dito sa bayan. Gumagapang kami kahit ginagapang namin yung mga magsasaka. Maraming pangako, 20 pesos na lang daw ang palay. Paano bibilhin na lang ang palay na 5 piso? Ang fertilizer nasa 3,000. Ako po ay magpapaani rin, pero hindi ko sigurado kung kikita o makaka-break even sa baba ng presyo ng palay. So yung po hinihiling namin magsasaka rito, yung mga facilities, sana bigyan ng subsidyo ang mga fertilizer na gagamitin namin. At sana kami din yung kumain ng aming aanihin, hindi na namin mabenta. Ganun po yung kalagayan namin dito sa usapin ng nagtatanim ng palay. At ang isa namin kinakaharap, sana po, kung tayo po mauupo, mapigilan natin ang pagsira ng Sierra Madre. Natutulan na po namin yan nung itatayo niyo sa Pangil. So, yun pong inaasahan namin. Mabuhay po kayo! Lady Kiko! Lady Kiko! Lady Kiko! Maraming salamat ho kay Ginoong Norman Patricio para sa kanyang mensahe on behalf of our farmers here in the district. So ngayon po mula naman sa ating mga banging isda, i-welcome po natin si Ginoong Waldo Salay, Pangulo ng ARMC mula sa Pangil Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Mr. Salay. Magandang umaga po, Madam President, Vice President. Isang karangalan mo po, mga kaharap sila. Bilang isang chairman po, Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council. May kwento ko po sa inyo sandali. Kahapon po, nag-meeting po kami sa Eco Park sa Pampayan po ng Pangil. Yung po ay meeting po na Lipang-Sig, Laguna Lake, Laguna Integrated Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Doon po, Madam President, lagi po namin napag-usapan doon ng problema na yung mga mangisda. Unang-una po, marami po rito mga illegal, kami kasama mga bantay lawat na sumasakit po po namin kasi po, po dyan, may mga buhuli. Kasama yung pagkukuhan eh. Isa pa po, itong bayan namin, itong bayan na Siluan, dahil sila po ay nagigit lang ng
bayan na ang boundary po ay pakinyan po. Halos wala po silang dagat. Kaya ang pinatutunan po din namin, yung iba, yun po yung itikan. Kailangan po ng mga ikot ng suso. E ngayon po, dumatayo po sila sa amin. Eh sa patas po ng tangis na, bawal po yun. Kaya sana po, magkaroon po sila ng jurisdiction. Eh, yung area ang dapat nilang pang-uliadaan. At sila po, kulang na po ang supply ng aming ng dagat. Takang din na po nahuli. Di umano, kahit daw po sa magkakamakay isda, dahil po sa nilalason daw po yung hydro, daw po yan. At saka isang pangunahin po na yung problema na darating po sa Bandaryan, yan pong gagawin pong road light. Yung po doon po kayo magmi-meeting monthly, yun po ang aming usapin. Kaharap po namin ng LLDA, sina J. Medina po. Saka po itong BIPAR, ako yung sa probinsya, sa Opat po. Kasi po, magkakaroon na po sila ng consultation. Ngayon, ang inaasahan po namin, sana kayo po na namin maaksiyan ninyo. Kasi po, ang balak po diyan, magkaroon po ng road light, ang gusto po namin, bayadan. Para kontrolay. Para in case po na dumating ang tagulan, nagbaha, hindi po masasala ng road light yung tubig. Kasi po itutugaw namin talaga pong pagpulo makin tubig dagat, yan po ay lumulubog, yung pong highway na, hindi po nadadaanan yan. Eh paano po kung may road light yan? Nawabaka po namin mga taga rito. At isa pa po, bilang papuro ko sa inyo, talagang yung pong tricycle ko, may nakalagay po Pin Lenny Robredo. Kasi po, i-promote ko sana ko, kayo po sir, i-promote niya sa akin, yung taga-pula. Kayo po kami. Kaya po, sino mong magulang? Ikaw ako. Kaya hanggang sa, sige po tatay, susunod ko sa iyo. Kaya po, nagustuhan ko yung tandem kasi po, bilang nasa tulad po sa namin ni Mr. Patricio. Nakita po malaki po ang magiging problema rito. Tulad po, katanap po ng road light. Hindi po matatahang yan, mawala na po yan. Ito po Laguna, isa sa pinakamalakas na mag-utos ng palay. Kaya inaasahan po namin na kayo maupo para masolusyonan po ang problema. Dito ba? Hindi po tayo, hindi po kamayanan. Alright, maraming salamat ho, Ginoong Waldo Salay mula sa Bayan ng Pangil. At ngayon naman, marinig natin ang mensahe ni Ginoong Cornelio Cortez mula naman ito sa Matalatala Integrated Farmers Association. Palakpakan natin si Ginoong Cornelio Cortez. Isa po ito sa mga beneficiaries ni Senator Kiko kung hindi ko ba nagkakaroon. Umaga po. President po. Sa inyo po lahat, magandang umaga. Isa po sa ako po'y Pangulo ng Matalatala. Ngayon po ay Maxi. Municipal Maxi. Isa po kami sa nabigyan ng beneficiary ni Sir Kiko Pangilinan. Yung po aming tatayong solar dryer. Kaya kami po ay labis na nagpapasalamat. Yun po lang, maraming salamat. Ikaw at Lenny po. Thank you so much po. Okay, so ngayon naman ay mula naman sa sektor ng mga manggagawa ng Bayan ng Paite mula sa ating mga mag-uukit. At I believe meron din siyang ibibigay. So palakpakan po natin si Mr. Edgar Driodoco. Isa sa ating mga artists, sa mga farmers ng Bayan ng Paite. Siya po yung nag-start din sa ating teaser para sa Grand Rally mamaya. Magandang umaga po, mahal na Pangulo. Mapalad po tayo mga taga-Paite sapagkat sa pangalawang pagkakataon, dinalaw tayo ng ating mahal na Pangulo. Maraming po salamat, Mr. Kiko. Maraming pong salamat sa pagkadalaw sa aming bayan. Ang akin po lamang concern sa aming bayan bilang nataguriang Carving Capital of the Philippines at Art Capital of Laguna, sana po ay mabigyan kami ng kaunting kaluwagan sa pagkuha o sa pag-acquire ng aming pong raw materials. Mostly po ay yung kahoy.
at matuturo naman natin na concerned din po tayo sa ating environment. Maraming salamat po at mayroong mga tao pong involved na nagtatanim po, lalo na po yung patipuling sa kabundukan. Saan po sa isang pagkakataon ay masuportahan din po nyo para lalo pang madami ang tanim na puno at hindi mamatay ang aming industriya na kung saan ay doon po kami nakilala magmula pa noong unang panahon o noong panahon pa ng Kastila. Yun po lamang at maraming salamat. Ang akin pong buong pamilya at buong mag-anakan ay noon pa ay patuloy ng sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, Vice President. Ito po yung winning piece actually ni Mr. Triodoco sa GSIS. They had an award for it. So ayan po, sakto po natanglaw ang ating tema para sa Grand Rally mamaya. So ayan po. So palapakan po natin si Sir Edgar Triodoco. Maraming salamat po. Meron din po tayo para kayo. Maraming salamat po. So ngayon naman mula sa sektor ng kabataan, isa sa mga pinakang active na volunteers sa bayan ng Paite. Actually, hindi pa po siya aabot sa 18 sa araw ng eleksyon, pero siya ho ang isa sa mga pinaka-active na miyembro ng aming house-to-house team. Very active sa ground campaign. Pag sasalitain ho natin dito, bibigyan ho natin ng boses ang kabataan. I-welcome ho natin, palakpakan natin si Austin De La Cruz. Hi po, magandang araw po. Hi po, baby! Hi po! Hindi ko po alam yung sasabihin ko, pero... basta na-overwhelm lang po ako kasi... basta hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko. Bago po ako magsimula, gusto ko po muna kayong batiin ng isang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po. Gusto ko lang po talaga magpasalamat sa inyo pong dalawa kasi kayo po yung naging inspirasyon po talaga na ako po, naging inspirasyon ko po kayo kasi hindi pa po ako voter hindi pa po ako botan. Nung nalaman ko po na tatakbo kayo, pumasok agad sa isip ko, hindi ako makakaboto, ano yung magagawa ko. So ang ginawa ko po, naki-operate po ako sa Team Paite po, na pinangungunahan po ni Sir. Araw-araw po nag-house to house po kami. Lumalaban po kami. Kinakampanya ko po kayo, kinakampanya po namin kayo. Dahil naniniwala po talaga kami sa inyo. Alam niyo po kung ano man po maging resulta ng election na ito. Ngayon pa lang po panalong-panalo na po tayo. Di ba po? Ngayon lang po tayo nagkaroon ng election na talagang lahat lumalaban. May initiative lahat, diba? So, natin, panalong-panalo na tayo ngayon pa lang. So, yun lang po yung gusto kong sabihin ngayon. Gusto ko lang po magpasalamat po kay Senator Kiko na magiging Vice Presidente natin. At, syempre sa ating magiging Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo po last na po to. Bakit siya mahaba na eh. Kada house to house po namin, kapag kumakatok po ako sa mga bahay-bahay, ang lagi ko pong sinasabi, yung 6 na taon po, ipagkatiwala natin sa taong tapat, may husay, matino at maaasahan nating lahat. At walang iba yun kung hindi si Kiko Pangilinan at si Lenny Lopreto. Samahan po natin sila ni panahon natin po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Alright, thank you so much. Grabe po yung enthusiasm ng mga kabataan natin. Maraming salamat sa mga volunteers. Again, kayo yung dahilan kaya nagkakaroon tayo ng gains dito sa bayan ng Paite. Noong 2016 ay nanalo si VP Lenny sa bayan ng Paite by a couple of 100 votes. Paite ay, although sa Calabarzon, unfortunately, ay hindi na i-deliver ng bayan. Pero sa bayan ng Paite, nanalo po si VP Lenny, isa sa 4 dun sa 16 municipalities sa District 4. Sana may isang linggo na lang ilaban na po natin, Alam po natin kung ang nakataya. Ito po yung laban ng generation natin. Kapag hindi ko na ma-imagine, it's unspeakable. I don't even have any plans
past May 9 kasi I don't know what's gonna happen. So, ilaban na ho natin. Ngayon ho, hindi ko na ho patatagalin. Alam natin limited ang oras nila. So, i-welcome na ho natin sa microphone ang ating Vice Presidente, Senator Kiko Pangilinan, ladies and gentlemen. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat dito sa assembly at mga nanonood doon sa labas at nakikinig. Magandang umaga rin. Of course, ang ating magiging susunod na presidente, Leni Robredo, Ma'am Councilor Burns Olivares, ang ating RPC leader, Kapitana Emeline Caguin ng Barangay Ibaba, sina Jimmy Lapus ng Laguna Integrated Fisheries Aquatic Resource Management Council, Waldo Caloy, President ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council, ang ating mga barangay leaders, si Ginoong Patricio, ang ating farmers rep, nakasabay ko nung kami bata pa dyan sa Quezon City, sa Cruz Naligas, Alfredo Mendoza, ang ating farmer rep, Edgar Triodoco, ang ating woodcarver, maraming salamat, mga Bantay Lawa ng Paete, Laguna, Jean Javier, ang ating Kabinti Farmers Agriculture Co-op, Dr. Matt Valdecantos, Judge Nicolas Padul, Janica Ramos, happy birthday kay Janica. Nasaan ba si Janica? Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Lilia Patricio, Noel Viray Jr., Youth Vote for Leni Kiko sa Laguna, sa Paete at sa Santa Cruz. At sa inyong lahat, muli, magandang umaga. Mabilis lang po na response dahil magkakataon siyempre natin magpakinggan ng ating magiging Pangulo doon po sa usapin ng rice clarification measure. Naniniwala tayo na dapat amyendahan ang batas na ito para mas mabigyan pa ng dagdag na ayuda at suporta ang ating mga magsasaka, lalo na sa pagpasok ng imported na bigas. Naniniwala tayo na oo, kailangan ng makinarya, oo, kailangan ng suporta sa punla. Tama po yung pagbibigay ng dagdag na suporta, pero ang base sa mga pag-aaral, ang cash assistance ang pinakamabigat at pinakamahalagang assistance, lalo na sa unang 5 taon, dahil nga bubuksan natin yung ating merkado sa mga imported. Pero kailangan din palawigin at palakasin yung government regulation ng importation. Hindi unlimited importation, hindi tama yun. Kinakailangan tiyakin na yung phyto at sanitary at phytosanitary permits na binibigay ng DA ay hindi kung kani-kanino lamang. Kinakailangan yan tiyakin, at yung quality ng rice na pinapasok, pag-aralan din ng gusto na i-increase yung taripa dahil mababa. Marami ang eksperto nagsasabi yung 35% na taripa sa imported rice masyadong mababa. So bukas din tayo dyan na iangat pa para talagang hindi magiging bahat ng imported rice sa atin at the expense of our farmers. Importante rin na yung Sagip Saka Act na nabigay ko na sa ilang mga magsasaka, yung pagpili direkta ng ating local government at national government ng palay o kaya bigas sa ating mga magsasaka sa tamang presyo. Sa tamang presyo, hindi binabarat, pangtabla sa mga middlemen. At pag nakita ng middlemen na tamang implementasyon ng batas ng pamalang lokal at pamalang pambansa, mapipilitan na rin silang itaas ang presyo nila dahil alam nila may puntahan naman ang mga magsasaka na ibibenta yung produktong palay o kaya ng bigas sa tamang halaga at sa tamang panahon, dahil balita rin natin pag middlemen ang namagitan, hindi lamang barat ang presyo, matagal pa magbayad na talagang dagdag na pasan-pasan ng ating mga magsasaka. Sa pangingisda naman, priority rin po ng Robredo Presidency na tiyakin ang dagdag na suporta sa fisheries, agriculture actually at fisheries.
Tayo po ang minumungkahin natin magkaroon ng separate na Department of Fisheries para matutukan talaga yung aquaculture at yung fisheries sector na matagal na rin napapabayaan. 4/5 ng ating teritoryo ay karagatan, 4/5 ng ating teritoryo ay tubig, 1/5 lang ang lupa. Pero ang budget sa tubig sa karagatan ng DA masyado maliit. Kaya kasama rin dyan ang pagdodoble ng budget ng Department of Agriculture. Ang pinakahuli sa lahat ay kinakailangan dalhin ang DA sa pinakamaliliit na mga at malalayong mga barangay. Hindi pwedeng naroon lamang sa mga tanggapan, kulang ang extension service. Kinakailangan, sabi nga ni Ma'am Lenny, bibigyan natin ng tsinelas ang gobyerno para umabot sa mga liblib na lugar at magkaroon talaga ng maliwanag na programang maiimplementa lalo na sa mga sektor ng magsasaka. Ang problema ng burokrasya sa tagal ng panahon nakaupo na lamang doon sa kanilang mga opisina, hindi talaga tumututok at lumalabas para tulungan ang ating mga sektor. Babaguhin po natin yan, titiyakin natin na ang ating gobyerno ay pupunta sa inyo. At alam ko yan dahil ako'y nagsasaka ng 10 taon na. Wala na akong oras pumunta pa sa munisipyo at magtanong tungkol sa mga programa ng magsasaka. Kailangan ng gobyerno ang pumunta sa mga magsasaka dahil tayo ay nakatutok doon sa pagtatanim, pag-aalaga ng ating tanim, pag-address ng peste, address ng patubig, etc. Wala na tayong oras na magpapalo up pa ng stance ng tulong ng gobyerno. Dapat ang gobyerno ang pumupunta sa mga sakahan para masuportahan ang magsasaka. Yun naman po. Siyempre, gobyernong tapat pinakamahalaga sa lahat. Dahil ang pondo nasa kamay ng mga kurakot, huwag na kayong umasa. Hindi ba? Lahat. Pero pag ang pondo na ibigay sa mga merong tapat na hangarin, makakaasa kayo, makikinabang ang pinakamaliliit na sektor. Yun po, gobyernong tapat ang lahat. At hello, pagkain. Salamat po. Check. Okay, ayun. Hello, pagkain! Ayun, napakalayo ng pagkakaiba, no? Nakalatag yung plano ni Senator Kiko. Doon sa kabila, kasi basta sinabi na lang, I want rice to be 20 pesos per kilo. Sobrang layo. Ako, I want to be a millionaire. The question is, how do I get there? Inilahatag sa atin ni Senator Kiko. Palapakan muli natin si Senator Kiko. At ngayon naman, ang pinaka-aabangan nating lahat, no? Ang ipinaglalaban natin simula October nung siya ay mag-declare. I give to you, ladies and gentlemen, ang susunod na Pangulo. Naniniwala ako ng Republika ng Pilipinas. Let me applaud them, ladies and gentlemen. Ang akin lang munang pagbigay galang, syempre kay Senator Kiko. Nandito din si Consiel Burns ng San Pedro. Yung ating pong minamahal na barangay captain, si Kapitana Emily. Syempre si Noel. Maraming salamat sa kayong mga members ng RPC Paete. Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Hindi ko na uulitin yung sinabi ni Senator Kiko kasi isa lang naman yung programa namin, pagdagdag ng budget sa agrikultura, paghiwalay ng fisheries, yung pag-revisa ng rice tarification law, pagbigay ng maraming ayuda sa mga magsasaka. Pero siguro idadaan ko sa kwento dahil bago pa po ako naging politiko, matagal na nanungkulan ako sa isang NGO bilang abogado. Ang pinagsisilbihan namin, among others, mga magsasaka sa mga mangingisda. Ano yung mga obserbasyon ko na tingin ko mali? Na kung ako yung maging Pangulo ay papalitan ko. Ang pinakauna, ang sa DA, ang tingin kong mali, maliban sa kulang yung pondo, yung targets ng ahensya. Bakit ko sinabing targets ng ahensya? Kasi yung targets parang
Halimbawa, example lang ito. Sasabihin na dapat ganito, pag tinignan natin yung accomplishment ng PA, ang sasabihin niya, ganitong numero ng solar dryers yung aming pinatayo. Ganitong numero ng mga traktor yung aming binigay. Ganitong tonelada ng mga binhi yung aming binigay. Tingin ko mali yun. Tingin ko mali yun dahil dapat ang sinusukat mo kung paano bumuti yung buhay na magsasaka. So para sa akin, pag ako naging Pangulo, papalitan ko yung lahat na targets. Ang para sa akin, yung lahat na targets dapat pagsukat kung yung tulong mo, ano yung naidulot na kabutihan sa buhay ng magsasaka. At kaya ko to sinasabi dahil ang observation ko, hindi lang nung ako ay kabahagi ng saligan, pero kahit nung nag-congresswoman ako, ang kadalasan na natutulungan ng ahensya, yung dati ng established, hindi ko alam kung napapansin nyo yan, yung mga mahuhusay na mga asosasyon, yung mga organisadong mga magsasaka, yung mga medyo nakakaangat na sa iba, karamihan sa tulong nandun. Merong mga grupo na buhos at tulong sa kanila. Pero yung pinakamahihirap, yung mga farm laborers na walang sariling lupa, nakikisaka lang, hindi sila inaabot ng tulong dahil hindi sila organisado. So para sa akin, dapat ang pinakaunang step para masukat mo yun, magkaroon ng updated na inventory ng mga magsasaka. Meron tayong RSBSA. Yung RSBSA, siya yung basis ng maraming mga programa. Example, crop insurance. Pero yung RSBSA, hindi siya updated. Halimbawa sa amin, sa Bicol, lagi kami binabagyo, merong pondo yung pamahalaan para sa crop insurance. Pero pag bumabagyo, yung mga tunay na naapektuhan, hindi naman sila yung nakakatanggap ng crop insurance. Kasi hindi updated yung RSBSA. Pag ako nung nag-Typhoon Glenda sa amin, congresswoman ako noon, meron ako sarili kong listahan ng lahat na apektado. Pero hindi nga 10% sa listahan namin yung nasa RSBSA. Kasi hindi updated yung listahan. So maraming kailangan gawin. Pero tama si Senator Kiko na hindi kasi ito magagawa pag hindi ramdam nung gumagawa ng pulisiya yung kahirapan na pinagdadaanan ng magsasaka. Kaya sa akin, hindi ako kampante sa istruktura ngayon. Sa akin, hindi ko tatanggapin na basta lang papalit ng namumuno. Hindi siya enough kahit pa maayos yung na-appoint mong mamumuno kung yung istruktura pareho, wala pa din. So para sa akin, kailangan talagang upuan. Pero pag upo, kami mismo yung uupo. Hindi lang yung ipapagawa sa iba at yung kausap namin kayo. Hindi pwede na yung mga kausap namin, yung mga namumuno lang, na hindi naman araw-araw pinagdadaanan yung kahirapan ng ordinaryong magsasaka. So yun yung una kong gagawin. Papalitan ko yung lahat na mga, di ba, pag ewan ko kung sino dito yung taga-gobyerno. Pero di ba taga-gobyerno, pag nagre-report ka ng mga accomplishment report, meron pang targets, meron pang key result areas, ako papalitan ko yun lahat. Dahil sa akin, gumawa tayo ng maayos na listahan, tingnan natin ano yung status ng mga magsasaka, tapos yung susukatin natin kung paano bumuti yung kanilang buhay dahil sa ahensya natin. Yun yung number 1. Siyempre, yung number 2, crucial yung pag-appoint. Crucial yung pag-appoint ng namumuno. Dapat yung namumuno, ang puso nasa mahirap. Hindi dito importante na mahusay ka lang. Pero kailangan ramdam mo yung hirap. Kasi kung hindi mo ramdam yung hirap, hindi maayos yung mga pulisiya mo. Pag hindi mo ramdam yung hirap, yung mga pulisiya mo, lahat nakabase sa papel. Alam natin lahat, ibang-iba ang nasa papel sa aktual. So ako, mahabang panahon, 10 taon ako nasa NGO. Yung buhay namin, nasa community talaga. Abogado ako na hindi nakasuot ng magagarang damit. Hindi ako nag-uopisina sa air-conditioned opisina. Pero yung opisina namin, nasa komunidad. Ang tinutulugan namin,
yung mga, alam mo yun, yung mga pahinga, ewan ko ang tawag doon dito sa Tagalog, pero yung mga pahingahan na wala ng dingding, meron lang bubong, yun yung mga tinutulugan namin. At ano namin, parang bunkhouse para sa mga iba kasi yung Bicol term para doon. Pero yung sa akin, dapat yung susukatin natin, yung nasa pinakalaylayan ba natutulungan. Dahil kung ang tinutulungan mo, yung dati nang meron, hindi yun yung klase ng pamahalaan na iniisip natin. Dapat, ang klase ng pamahalaan na iniisip natin, magbibigay tayo ng inspirasyon dun sa mga meron na tumulong sa mga wala. Dapat maramdaman ng lahat na bahagi sila sa solusyon. Hindi yung iisipin nila, ano yung meron para sa akin. Kasi sa nangyayari ngayon sa pamahalaan, ganun eh. Lagi lang sarili yung iniisip. Pero sa programa namin sa Office of the Vice President, napakita namin. Kaya nabuhay yung Angat Buhay program namin. Dahil yung mga mayayaman tumutulong sa mahihirap. And yung mayayaman, masaya sila. Masaya sila sa tinutulong nila dahil nakikita nila yung epekto. Kaya para sa akin, hindi naman totoo na yung mga mayayaman makasarili. Hindi lang sila nagkakaroon ng pagkakataon na ma-channel yung tulong nila sa tama. Yun yung pinakauna. Yung pangalawa, yung sinabi ni Norman na nag-aalala kayo tungkol na baka masira yung Sierra Madre sa paglagay ng dam. Ano ba yung polisiya natin dyan? Hindi tayo 100% type dam. Pero ang gusto nating mangyari, na walang ilalagay na kahit anong proyekto na hindi binigyan ng boses yung mga maapektuhan. Yun yung policy natin. Actually, meron tayong batas tungkol dyan. Yung batas natin tungkol dyan, na yung community maapektuhan, dapat may free, informed, and prior consent. Pero hindi yan nasusunod. Ang ginagawa ngayon, magpapamiting, totoong nagpamiting, pero hindi naman binigyan ng halaga yung pakiramdam ng mga maapektuhan. Yun yung sisiguraduhin natin. Hindi gagawa ng kahit ano. Hindi gagawa ng kahit ano na number one, hindi naiintindi